Sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng bansa, partikular ang krisis sa langis, hindi umano nakakalimutan ng gobyerno ang katiwalian sa maanumalyang flood control projects. Para sa balitang yan, muling nagbabalik si Gazi Sari. Gazi. Kinumpirma ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na 24 na ang kasong hinahawakan ng ahensya hinggil sa maanumalyang flood control projects. Sa kanyang talumpati hinggil sa accomplishments ng ahensya sa unang 100 days niya bilang kalihim. Ayon sa DOJ, may kabuuang 611,381,500 pesos ang naibalik na pera sa ahensya na na-deposit na sa Bureau of Treasury. Mas mataas na halaga kumpara sa mga naging ulat kamakailan. Assets, frozen assets previously, valuable assets which could not be liquidated at least at that time, no? But then after valuation, after consideration of all the values of these assets, it was determined to be at 611 million. May 6 na aktwal na kasong inihain, 9 na kasong inendorso sa ombudsman o may pinal na resolusyon, 6 na tax cases para sa resolusyon, 2 plunder cases na sumasa ilalim sa preliminary investigation at 1 bid rigging case na nakabinbin sa Philippine Competition Commission. Tiniyak naman ni Vida na hindi nakalilimutan ng pamahalaan ang mga naturang kaso at gumugulong ang proseso nito sa kabila ng nararanasang krisis ng bansa. Lahat po ng matatapos ng kagawaran, no, na ma-evaluate na kaso na nakapending sa amin, agaran po amin pong i-refer sa Office of the Ombudsman. Samantala, visa relief para sa mga apektadong Pilipino sa ibang bansa ang naging hakbang ng ahensya bilang tugon sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ngayong araw ang last day ng pasok sa DOJ bago ang holiday para sa Semana Santa, habang tiniyak naman ng kalihim na patuloy at hindi magbabakasyon ang paghanap sa katarungan. Mula rito sa Department of Justice, ako si Gazi Sari para sa D8 Patrol. Maraming salamat sa iyo, Gazi Sari.